Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Debbie sa atin po muling lingguhang Encouraging Word from God's Word. Welcome po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Alam po namin na nandyan po muli kayo upang kami ay samahan sa pagkakataong ito upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam po natin na sa paligid natin ay maraming mga hindi magandang mga pangyayari, nakakalungkot ng mga pangyayari. Subalit, tayo po ay narito uli upang palakasin ang salita ng Panginoon at salamat dahil malaya, meron pa rin po tayong kalayaan na buksan ng salita ng Panginoon, pag-aralan ito, pagbulayan upang doon po tayo humugot ng kalakasan. Kaya welcome po namin ang bawat isa sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa inyo ng mga nagsishare po ng ating videos. Hindi na po namin mabanggit ang isa-isa sa inyo, ngunit ang mga pangalan, ngunit alam po namin na ang Diyos ay siyang magpapala sa inyo dahil atin pong maipapalaganap ang kanyang mga salita at ang mabuting balita at lalong-lalo na encouragement po sa bawat isa ang salita ng Diyos. Kaya tuwing nagsishare po tayo nitong video na ito, marami po tayong na-encourage sa mga kapatiran na kung saan ay maaaring dumadaan sa maraming mga pagsubok at mga problema. Ito po ang ating layunin ng ating pong Bible study. Maliban sa unang-una sa lahat, ang Diyos ay papurihan, maparangalan, at pangalawa ay makapagbigay din po tayo ng encouragement sa bawat isa. So ngayon po, ang salita ng Diyos ay babasahin ni Debbie at pagkatapos siya po mamuna sa atin sa pananalangin. And by the way, hinto po muna tayo dun sa ating serye ng Psalms, okay, sa Book of Psalm. Ngayon po ay punta tayo sa Lamentations at tuwing linggo ay pupunta tayo sa iba't ibang mga paksa na kung saan ay may kinalaman din sa mga kaganapan ngayon sa ating kapaligiran. So ngayon po ay babasahin ni Debbie ang Panaghoy or Lamentations. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Panaghoy, Kabanatang 3, mula po verses 17 to 24. Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinasabi ko na wala ng aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Napakagandang paalala po mula sa salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang pananalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami ay mag-aaral ng inyong mga salita. Salamat sa mga paalala Panginoon ng inyong salita na kahit anuman ang aming dinaranas o aming kalagayan sa buhay, Panginoon, meron po kaming pag-asa. Sa bawat araw, Panginoon, sa pagsikat ng araw, sa aming paggising, makikita po namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, Panginoon. Ika'y patuloy na nagkakaloob ng mabubuting bagay sa amin na inyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, dalahin ko po na ang mga kapatid ko po, mga kaibigan, na maaari pong nasa mga sitwasyon na hindi po mainam at dumaranas, Panginoon, ng mga problema. Ang dalangin ko na sa pagkakataong ito, Panginoon, ay abutin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong mga salita, na maging encouragement, Panginoon, ng mga salita niyo para sa kanila upang magkaroon sila ng kalakasan at patuloy na humarap, Panginoon, sa buhay, sa mga hamon ng buhay na meron pong katatagan. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang inyong mga salita ay magbibigay sa amin ng katatagan at ng encouragement. Kaya dalahin ko sa mga oras na ito, pagpalain niyo po ang aming pastor habang kanyang ibabahagi, Panginoon, ang inyong mga salita. Dalahin ko po yung wisdom, ang anointing, Panginoon. Empower mo siya, Panginoon, ang power ng Banal na Espiritu, at dalahin ko na patuloy po kayong maparangalan, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Lord, pagpalain niyo ang inyong mga salita. Lagyan niyo po ito, Panginoon, ang kapangyarihan na magbabago ng aming mga buhay, ng aming mga pananaw, at magiging kalakasan ng aming Panginoong mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon, upang maging patuloy kaming matatag sa pagharap sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong gagawin. Pinararangalan ka namin, pinapupurihan ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen.
ating daan. Magandang araw po uli mga kaibigan at mga kapatid. Napakadami na pong kaganapan sa ating mundo na nakakabahala na po. Nandyan po ang pandemic na kung saan hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nalutas. At nandyan din po ang nakakabahalang kaganapan po sa Afghanistan. Tayo pong lahat ay may tinatawag na macro worries. Pero meron din tayong kinakaharap na mga micro worries. Yung mga macro worries, yun pong mga problema na kinakaharap natin, mga nakakabahalang kaganapan sa mundo. Meron naman tayong mga micro worries na kung saan tayong lahat ay may mga kanya-kanyang alalahanin or kabalisahan at takot. Ngunit meron pa rin pong pag-asa. Kung pag-asa ang hanap mo, pag-asa rin ang hanap ko. Now mga kapatid, sa pagkakataon po ito, pag-aralan po natin itong Lamentations chapter 3. At sa atin pong pagsisimula ngayon ay binasa na po ni Debbie kanina ang Lamentations chapter 3. At totoo po na sa maraming kaganapan sa ating mundo at sa dami na po ng mga personal crisis na atin pong kinakaharap, ano po ang naramdaman ninyo? Ano pong naramdaman ninyo ngayon? Nawala na po ba kayo ng pag-asa? Naglaho na po ba ang inyong pag-asa? At ito po ang pamagat ng atin pong pag-aaral ngayon. Kapag pag-asa'y naglaho. Now, ito rin po ang naramdaman ni Jeremiah or Nehemias dahil sa mga nangyari po sa kanila noong unang panahon na yon. Ang sabi niya po doon sa chapter 3 verses 17 to 18, ang sabi niya, naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. So siya po ang nagsabi noon, nawala na ang aking pag-asa at lakas kay Yahweh. Yun din po ba ang nararamdaman ninyo? Nung parang naglaho na ang inyong pag-asa. Nababalisa po ba kayo? Natatakot? Nadi-discourage? Mga kapatid, okay lang po na maramdaman natin ang lahat ng ito. Yung mga ganito pong nararamdaman. Yung mga ganitong emosyon. Hindi dapat tayo mag-pretend na okay ang lahat. Ngunit pansamantala lamang po ang mga damdamin na yon o yung mga damdamin ito dahil may maaari tayong gawin at higit sa lahat, ang ating Diyos ay merong magagawa. Amen po ba? Tayo po ay mag-aaral ngayon mula sa aklat ng Lamentations, yun po ang nabanggit ko kayo na, or panaghoy. Ang sumulat po nito ay of course si Jeremiah, si Prophet Jeremiah o Propeta Jeremias. And yun pong dahilan bakit tinawag siyang the weeping prophet. Okay? Bakit? Kasi ito, aklat na ito sinulat niya Lamentations or panaghoy. Siya na naghoy po para sa bayan ng Israel dahil sa mga crisis na kanila pong pinagdaanan. Sila'y dumanas ng economic crisis, sila'y dumanas po ng iba't ibang mga krisis sa buhay, sila'y nagdusa sa kamay ng mga bumihag sa kanila. At nakita niyang paano naghirap ang mga kababayan niya o yung mga Israelita. Ngunit sa kalagitnaan po ng aklat na ito, ng Lamentations ay may pag-asa. Ito ay mga positibong mensahe ng Diyos sa gitna po ng krisis. Ito man ay pandemya, ito man ay personal na problema. Ano po ang maaari nating gawin sa gitna po ng mga problema o mga krisis sa buhay? Now, meron po tayong tatlong bagay na matutunan mula po dito sa mga talatang atin pong pag-aaralan. Ang unang-una po na maaari nating gawin sa gitna po ng mga pagsubok o mga suliranin ay ipahayag ang kalooban sa Panginoon. I-express, ipahayag ang nasa ating kalooban sa ating Panginoon. Hindi po ba doon po sa paulit-ulit sa aklat ng mga awit na atin pong pinag-aralan noon ay laging paulit-ulit yung pahayag ni Haring David ng kanyang kalooban sa Panginoon. Ni-release niya ang kanyang damdamin. Ito rin po ang ginawa ni Jeremiah at parang sinasabi dito ng kasulatan ng Biblia na okay lang na hindi maging okay. Okay? Okay lang na sabihin sa Panginoon, ipahayag sa Panginoon ang ating mga nararamdaman. Tayong lahat po ay may mga kanya-kanyang alalahanin, kabalisahan at takot. Okay lang ba na matakot? Okay lang ba na mabalisa? Okay lang ba na mag-alala? Na kung tatanungin ko po kayo, okay lang po ba kayo? At kung isasagot po ninyo sa akin ay, Pastor, hindi po ako okay. Natatakot po ako. Nababalisa po ako. Nag-aalala po ako. Na okay lang po.
kaibigan. Okay lang, kapatid. It's okay not to be okay. Ang lahat ng damdaming ito ay normal. Di po ba? Normal po yan lahat. Okay lang po na ipahayag ang mga kabalisahan sa halip na isuppress, sa halip na atin pong itago or ilihim ang nararamdaman at sasabihin natin, okay lang ako. Sa chapter 2, verse 20, kung babalikan po natin doon sa chapter 2, kasi sabi ko nga po kanina, ang chapter 3 ay nandun, nababanaag natin ang pag-asa. Sa chapter 2, ito po ang sabi niya, sa verse 20, Yahweh, tingnan mo kung sino ang iyong pinaparusahan. Ito'y pagpapahayag ni Jeremiah ng kanyang damdamin, ng kanyang kalooban sa Panginoon. Nang ibig sabihin, pwede po tayong mag-complain sa ating Diyos at naunawaan po ng Panginoon anumang ating i-complain sa Kanya. Of course, hindi po yung magko-complain tayo doon sa iba, kundi i-direct natin ang ating complaint sa Panginoon dahil ang lahat ng ito ay Kanyang naunawaan. Kung ang mga anak po ba natin ay magpahayag ng kanilang damdamin o saloobin or frustrations or galit, sasabihin ba natin sa kanila na hindi na ka na namin mahal, hindi na kita mahal dahil bakit ka nag-express ng iyong kabiguan? Bakit ka nag-express ng iyong galit? Na pag sila po ba'y nabibigo, nangangahulugan po bang bigo na rin tayo bilang mga magulang? Hindi, di ba? Hindi pa rin tayo bigo. Kinakausap natin sila at binibigyan natin sila ng pag-asa. Sa verses 17 and 18 po, ito po ang sabi ni Jeremiah, Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man, kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Now, bakit po siya nawala ng pag-asa? Of course, dahil siya'y nakatuon at ang tingin niya nakatuon sa mga bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran o sa mga kaganapan. Ano po ang madalas nating naiisip pag tayo po'y may mga problema? Di po ba naiisip natin lagi yung mga suliranin? Na hindi po lamang ipahayag natin ang ating kalooban sa Panginoon, kundi ang pangalawa po ay isipin ang katapatan ng Panginoon. So hindi lang ipahayag, kundi isipin din ang katapatan ng Panginoon. Kasi tayo po'y nakatuon palagi doon sa mga suliranin. Ngunit napakaganda ang isipin natin din ay ang katapatan ng Panginoon. Sabi po ni Jeremiah sa verses 19 to 20, ang sabi niya, Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalaala at ako'y labis na napipighati. Sabi niya, lagi kong naalaala at ako'y labis na napipighati. Ano po ang naalala niya? Ang naalala niya yung mga kaganapan sa kapaligiran. Ang naalala niya palagi or nasa isip niya palagi yung mga suliranin na nangyayari or nangyari sa kanyang kapaligiran. Yung paghihirap at kabiguan sa buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, pag lagi po nating naiisip ang mga problema, sumasaya po ba tayo? O lalo po tayong namimighati? Hindi po maiwasan na maisip po natin talaga. Hindi maiwasang tayo mababalisa. Gaya po na nabanggit ko kayo na. Hindi po natin maiwasang tayo natatakot. Natural lang po ang mga damdaming iyon. Umiiyak tayo. Nananaghoy tayo. Okay lang po ang lahat ng iyon. Pero hindi po tayo dapat ay laging nakatuon doon. Dahil hindi po tayo lumalakas doon. Hindi po tayo sumisigla pag lagi nating naalala yon. Di ba? Kaya sabi ni Jeremiah, ako'y labis na napipighati. Ang isa po sa pinakamainam na gawin matapos ipahayag ang kalooban at ating mga frustrations sa ating Panginoon ay alalahanin o isipin ang katapatan at kabutihan ng Panginoon. Amen po ba kayo doon? Yan ang dapat nating isipin at lagi po nating isipin. Kaya sabi niya sa verse 21, Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong. So sabi niya, Gayunmay, nanumbalik ang aking pag-asa. Ito po yung nababanaag nating pag-asa. Siya mismo ang nagsabi, kung aking titignan itong mga suliranin, mga kaganapan sa aking paligid, nawalan ako ng pag-asa. Naglaho ang aking pag-asa. Ngunit, sabi niya, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. Now, meron po siyang binanggit dito, naalala siya. Kasi pag naalala niya yung kahirapan, namimighati siya. Pero meron siya isang bagay na naalala na bumalik ang kanyang pag-asa. Paano po mapapanumbalik ang pag-asa? Kapag inaalala po natin ang isang bagay na ito, ang dakilang katapatan ng Panginoon. Kaya sa verse 22-23, well, marami po sa atin nakamemorize po dito. Sa Ingles lalo na. The steadfast love of the Lord never ceases.
His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So yun ang naalala niya. Kaya mga kapatid, madalas nating inaawit itong verse na ito, ginawang mga awit, pero hindi po natin napansin o hindi po natin nabigyan ng diin o pansin yung verse before this verses, yung 22-23, na kung saan doon sa sinundan lang nito, sabi niya, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalaala ko. So, ang inisip niya ay isipin natin ang katapatan ng Panginoon. Ang sabi niya doon sa verses 22-23 sa Tagalog, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Wow! Ang ibig sabihin po, kahit na lagi akong magpapahayag ng aking frustrations, siya'y nananatiling tapat. Kahit na hindi okay ang aking nararamdaman dahil sa mga problema, okay pa rin ang kanyang pag-ibig sa akin. Dahil ang pag-ibig niya, hindi nagmamaliw. Amen po ba kayo doon? So ipahayag ang damdamin o ipahayag ang kalooban sa Panginoon. Ang pangalawa, isipin ang katapatan ng Panginoon. At ang pangatlo po, na maaari nating gawin, gaya ng ginawa ni Jeremiah, ay ipagkatiwala ang kalagayan sa Panginoon. Now, ang sabi po doon sa verses 25-26, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. So mga kapatid, ang natatanging paraan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng kahirapan ay ipagkatiwala sa Panginoon anumang kalagayan. Isuko ang lahat sa Panginoon, lalo na ang mga bagay na wala po tayo talagang magagawa at wala tayong control. Now, ano pong gagawin natin kung wala tayong magagawa? Eh di wala, di po ba? Wala nga tayong magagawa eh. May gagawin po ba tayo? Wala tayong magagawa kundi ang magtiwala at maghintay sa magagawa ng Diyos. Sa verses 28-30, ito po ang sabi, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Now, ang dahilan po bakit hindi po tayo nagtatagumpay ng madalas sa mga laban sa buhay o sa mga pagdurusa ay dahil ang tao o tayo po ay nakikipaglaban sa labanang ang Diyos lang ang maaaring makipaglaban. Pag hindi po natin control ang sitwasyon, ipakontrol natin ito sa Panginoon, di po ba? Parang pagsakay din po yan ng isang bus. Hindi po sa inyong nagsumasakay o nakasakay na ng bus papuntang Baguio. Talagang paikot-ikot ang daan, may mga bangin. Noon po, napunta kami ng Baguio noon ay talaga namang ang bilis magpatakbo pa ng driver at mayroon pang fog. At nakahawak ako doon sa upuan. Pagkatapos ay pag lumiko na ang bus ay tinutulungan ko ito na lumiko ng maayos at wag mapunta sa bangin. Kaya pagod na pagod ako pagdating doon sa aking paroroon, aking pupuntahan. Bakit? Kasi tinutulungan ko yung driver na manimbang. So, ibig sabihin, wala naman po talaga tayong control. Ang may control lang ng sasakyan ay yung driver. Tayo ay walang control. Ako ay walang control. Kaya lalo na po tayong napapagod. Sa mga bagay na wala po tayong control, ang pinakamaganda, ipaubaya sa ating Panginoon. Mahirap man ang sitwasyon. Kung hindi tayo ang driver, mas mabuti pang we leave the driving to the driver. Di po ba? Ipagkatiwala ang kalagayan sa Panginoon. Ang tao pong nagtitiwala sa Panginoon sa anumang sitwasyon ay hindi hinahayaang siya'y maibubuhal ng anumang suliranin, kundi ito ay kanyang gagamitin upang lalo pang mapalapit sa ating Panginoon. At ang isa po sa pinakamahirap na damdamin kapag dumarating ang mga krisis sa buhay ay, ang takot. Ang takot. Hindi lang po kabalisahan, kundi takot. Okay lang po na matakot, pero huwag po nating hayaan ito na mananaig sa ating buhay. Ang sabi po ni Jeremiah sa verse 57, nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Well, meron nga pong nagsabi na meron daw 365 na times or beses na banggit sa Biblia ang salitang huwag kang matakot. Ang ibig sabihin, araw-araw o sa tuwing paggising sa umaga, paggising mo pa lang, may sinasabi na ang Panginoon sa iyo na huwag kang matakot. Bawat araw, meron siyang isang huwag kang matakot.
So ano man po ang ating kalagayan, tandaan po natin ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. At sa lahat ng pangyayari sa mundo, ang sabi ni Jeremiah pagdating sa chapter 5 verses 17 and 19, sabi niya, sa English po sabi niya, "Because of this, our hearts are faint. Because of these things, our eyes grow dim." And verse 19 sabi niya, "You, Lord, reign forever. Your throne endures from generation to generation." Ang ibig sabihin po, ang Diyos ay maghahari magpakailanman. Siya ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Ibig sabihin, everything is under control. Tandaan po natin kapag ang pag-asa po ay naglaho, ipahayag natin ang kalooban sa Panginoon. Isipin ang katapatan ng Panginoon at ipagkatiwala ang kalagayan sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po natin kontrol ang lahat ng bagay, pero meron lang po tayong pwedeng i-control, ang atin pong damdamin at ang ating response sa lahat po ng mga pangyayari o kaganapan sa ating kapaligiran. Patuloy po tayong manalig sa Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy tayong umasa sa ating Panginoon. God bless po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat.